And so, nasa series pa rin po tayo. As previously announced, nasa series pa rin po tayo ng reasons Jesus came into the world as part of our Christmas season study hanggang hanggang first week of January ang ating pag-aaral. And today, katulad ng binasa ni Ronel, nandito tayo sa sixth na pag-aaral natin. Jesus came into this world to destroy the devil and his works. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo this time sa Tagalog naman for our additional understanding. Ganito po ang sinasabi, Hebrews 2:14 and then 1 John 3:8. So, Hebrews 2:14, ganito po ang sinasabi, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. And then 1 John 3:8, nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. So, doon po sa mga bagong dating, mayroon pang mga upuan dito sa harapan. Okay? So, welcome. Sige po. Hintayin natin makaupo sila. Okay. Bakit po ba natin pinagdiriwang ang Pasko? Ano po ba ang dahilan natin? Probably siguro as many people there are na nandito, we have our personal reasons. Pero pag tinanong po tayo, bakit ba natin pinagdiriwang ang Pasko? Ano po kaya ang sasagutin natin? Or ano po kaya ang isasagot po natin sa tanong? Anyone? Mahiyain tayo ngayon. Hindi naman kayo ganyan. Sabi ng iba, ang Pasko raw ay para sa pamilya. Naririnig natin yon. Kaya nararapat lang na magkaroon ng mga reunions. Sabi naman ng iba, ang Pasko ay pagkakataong magpakita ng kabutihan sa kapwa. Dahil nga sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nang siya ay bumaba. Bumaba po siya hindi para hatulan ang sangkatauhan, kundi ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Para naman sa iba, ito po ay isang holiday. Kapahingahan sa ating mga trabaho at pagpapagal. Ngayon, karaniwan po sa iniisip natin na ang Pasko po siguro ay when we think of Christmas, ang pumapasok sa ating isipan ay in terms of the gift that Christ gives His people. Kadalasan iniisip natin na ang Pasko ay tungkol sa kaloob na bigay ni Kristo na pumarito siya para kamtan para sa atin ang kaligtasan. And this is the reason, malamang kung bakit nagbibigayan din tayo ng mga regalo. Diba? Hindi naman namin sinasabi na magbigay ng regalo mamaya. This is a fact lang. This is a fact na ginagawa natin all over the world. But have we ever stopped to think na ang dahilan, isa rin sa mga dahilan na bumaba ang Panginoong Jesucristo ay dahil mayroon po siyang kailangang sirain. Kadalasan kasi, ang inisip natin, meron siyang kailangang ibigay. Pero naisip ba natin na kaya rin siya bumaba? O sumagi kaya sa isipan natin na kaya siya bumaba ay dahil may kailangan din siyang sirain at meron siyang kailangang patayin. Siguro inisip ko natin, itong si Pastor, Paskong Pasko, nega. So, mga kapatid at kaibigan, kailangan natin maintindihan na ang Diyos ay hari at manlilikha.
Hindi po siya tao tulad natin. Dahil siya po ay hari at manlilikha, lahat ng kanyang ginagawa ay matuwid at banal. Hindi niya maaaring hayaang manaig ang mga kaaway. Yes, may kaaway po ang Diyos. Mga kaaway pa nga. Hindi lamang dyablo at tao ang kaaway niya. Kaaway rin po niya ang kamatayan. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:25-26, "For he must reign until he has put all his enemies under his feet." Itong verse na ito yung naging basis doon sa kinanta natin kanina. You will reign forever. Okay. So dito, sinasabi naman, "For he must reign until he has put all his enemies under his feet." The last enemy that will be abolished is death. Para ipakita ang katagumpayan ng kabanalan, kailangan ipakita ng scriptures ang pagkatalo ng kabuktutan, kasalanan, at kamatayan. At pinahayag ito ng scriptures sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang isa pa pong tawag doon sa life, death, and resurrection ni Jesus Christ ay atonement. Narinig niyo na ito before sa akin pag nagtuturo ako. Ang pag-aaral ng tema ng atonement ni Kristo o ang kanyang tinupad para sa kaligtasan ng mga hinirang ay central. Hindi ito sidelines. So whenever we go into the Christmas season, nakakonekta po ito sa Holy Week. Sentro po ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya ng mga hinirang. Sapagkat paano po ba natin masasabi na may pananampalataya tayo kay Kristo kung hindi naman natin pinapahayag ang kanyang ginawa? Paano natin nasasabi na may pag-asa tayo kung sa ating pananalig ay hindi naman natin alam ang dahilan ng ating pananalig? Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kailangan mayroong dahilan kung bakit ka nananalig. Kailangan may batayan ka sa iyong sinasampalatayanan. Ang question is, kung hindi mo alam yun, nananalig ka ba? O pananalig pa kaya yun? Sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister ang mensahe sa atin na nagugulumihanan sa buhay. And indeed, magulong-magulo ang buhay. Realidad yun. Hindi tayo nag-iisa. Kanya-kanyang problema. At nahihirapan din sa pananampalataya. Oh, may we be refreshed and strengthened as the Lord grants us new affections and a better appreciation of His Word. Nawa, as we are confronted and convicted by the Scriptures, matuto po tayong magpasakop at lalo pang hawakan ng mahigpit ang salita ng Diyos. Hawakan natin ito ng mahigpit. Whenever we come together, whenever we are given opportunity, hawakan natin mahigpit ang salita ng Diyos. So that in knowing Christ, we can respond in the proper worship of Christ, in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. At katulad in the past, dahil ito ay series, iisa lang naman ang ating tanong. Ano bang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo? And this now leads us doon sa ating passage. Buksan po natin sa Hebrews chapter 2, verse 14. At ganito po sinasabi, "Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is, the devil." 2 weeks ago, pinag-aralan po natin ang Hebrews 2, 14-17. Na ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoon ay upang maging tulad natin. For Christ to be able to bring salvation to God's people, kailangan po siyang maging tao. Kailangan siyang mag-share sa kalikasan natin. He had to take on human nature, He had to take on flesh and blood para maging kinatawan natin sa harapan ng Ama.
But in addition to that, kailangan niya rin buhatin sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang handog, nasiyahan ang Ama. Si Kristo po ang naging propitiation sa ating, sa harapan ng Diyos. Pag sinabing propitiation, sa Tagalog, translation ay kasiyasiyang handog. Siya po ang nagdala ng kasiyahan sa harapan ng Ama. Hindi po tayo. Dahil kahit kailan, hindi tatanggapin ng Diyos ang ating mga handog. Kahit gaano pa kabuti ang tingin natin sa mga dinadala natin sa kanyang harapan, tanging si Kristo lang ang makakapagbigay kaluguran sa kanyang harapan. At yun yung dahilan kung bakit siya ang kasiyasiyang handog. Ngunit hindi lamang yun. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi lamang siya nagdala ng kaluguran sa harapan ng Ama, may inalis rin po siya. Sabi ko nga kanina, sa pagbaba ni Kristo, kailangan meron siyang sirain, kailangan meron siyang patayin. May inalis rin po siya. Nang magkasala po ang tao sa Eden, napasailalim ang buong sangkatauhan sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, naghari po ang kamatayan. Naging alipin po tayo nito. Sabi nga sa Romans 5:17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Sa mundo natin ngayon, ayaw nilang pinag-uusapan ang ganito. Isip nila mabuti ang tao, isip nila may kabutihan po, diba? Manonood tayo. There's still some good in you. I still believe in you. Hindi naman sinasabi ng Bible na hindi ka makakagawa ng mabuti. Makakagawa ka ng mabuti. Pero ang tanong, nakalulugod ba yun sa harapan ng Diyos? Katanggap-tanggap ba yun sa kanyang harapan? Yamang mayroon tayong bahid ng kasalanan. Bilang isang hukom, hindi niya pwedeng talikdan ang kasalanan na ginagawa natin. Ang kasalanan na nasa isipan natin. Ang kasalanan na nasa puso natin. At nagpaalipin tayo doon sa kasalanan yun. Ang buong Old Testament, pag tinignan natin at pinag-aralan natin, and by next year, titignan din natin ang Old Testament. Pag pinag-aralan natin ang buong Old Testament ay kasaysayan po ng kasalanan ng tao. Simula Genesis chapter 3 hanggang sa pagdating ng Panginoon Kristo sa New Testament, makikita natin ang pagkalat ng kasalanan sa buong mundo. At kahit pinili pa sila ng Diyos, tuloy pa rin sila sa kanilang kasalanan. Kahit alam na nila kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang pinahayag, makikita natin paulit-ulit pa rin sila sa kanilang kasalanan. Pero it doesn't end there. Kahit na ganun ang pinapakita ng Old Testament, ang Old Testament rin po ay kwento ng Diyos at ng kanyang kabutihang loob. At hinanda niya ang buong kasaysayan para sa pagbaba ng kanyang anak, ang tagapagligtas. And God is faithful, mga kapatid at kaibigan. Tapat siya sa kanyang pangako. Nangako po siya sa babae sa Eden na magpapadala po siya ng dudurog sa ulo ng ahas. At yun na nga, pumasok ang Panginoong Kristo sa kasaysayan. Mula sa kaitaas-taasan, bumaba po siya, nabuhay bilang tao, at namatay para sa atin. Sabi po sa ating passage dito sa Hebrews 2:14, that through death, He might render powerless him who had the power of death, that is, the devil. So dahil po sa kanyang kamatayan, tinanggal po niya ang pagiging guilty natin sa harapan ng Diyos. At dahil tinanggal po niya ito, pinawalang bisa naman po niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Ganito naman po ang sinasabi sa 1 John 3:8. The one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Ang sabi po sa passage,
the Son of God appeared for this purpose. May dahilan kung bakit siya bumaba. Sabi dyan, to destroy the works of the devil. Ano po ba yung tinutukoy na works of the devil dito? Ganito po ang pagkakasabi. Tingnan natin ulit yung passage. The one who practices sin is of the devil. Matatandaan natin ngayon yung nung naka-showdown ng Panginoong Kristo ang mga Pariseyo. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, you are of your father, the devil. Bagamat sila ay nagtuturo ng Old Testament kuno, pero sinabihan sila ng Panginoon, you are of your father, the devil. Bakit? Kasi, di sana kung kayo ay sa Ama, kung kayo ay sa Diyos, di sana alam nyo at kinikilala nyo yung sinasabi ko. Pero dahil hindi nyo kinikilala ang sinasabi ko, kayo ay sa diablo. Dito sinasabi naman ni John, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Ang ibig sabihin dito ng the one who practices sin, ay sila ang mga ginagawa nilang pamumuhay ang kasalanan. Sila po ang mga natutuwa sa pagsunod sa kanilang kagustuhan. Pinagpaplanuhan at sinasadya nila ang kanilang kasalanan at pinagyayabang pa yun. Hindi lang yun. Nag-aaya pa sila ng karamay. Nasa Romans po yun. Ginawa na nilang pamumuhay ang pagtanggi at pakikipaglaban sa Diyos. Ginawa nilang pamumuhay ang mahalin, ang pagpapala, kaysa doon sa nagbibigay ng pagpapala. At hindi mo rin sila makikitaan ng pagsisisi sa kanilang buhay. Sa kanilang pamumuhay, kinukumpirma nila na hindi sila kay Kristo, kundi sa kaaway. Bakit? Kasi ginawa po nila ang gawain ng diablo. Sabi dito, he has sinned from the beginning. Ano po bang ginawa ng diablo? Nilalang po siya ng Diyos. At anong ginawa niya? Naghangad pa siya na maging Diyos. Nagyabang siya, nagrebelde, at nag-akay pa. Mali na nga siya, dinamay pa niya yung ibang mga anghel. Hindi ba ganun ang ginagawa rin ng tao dito sa lupa? Gagawa ng masama. Pag ikaw nag-iisa ka, gagawa ka ng mabuti. KJ ka naman. Sasabihin sa'yo, KJ mo. Sumama ka na sa amin. If you can't beat them, join them. Kasama ka rin. Walang pinagkaiba. Sinasabi, you are of your father the devil. Hindi dahil nanganganak ang diablo. Hindi yan katulad ng Diyos na ipinapanganak muli ang kanyang mga anak. Hindi ganun ang diablo. Ang diablo, sinasabi dito, you are of your father the devil. Dahil ginagaya natin siya eh. Tayo na nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Ang ginagawa ng tao ay ginagaya natin siya. Ginagaya natin ang pamumuhay at gawain ng diablo. Noong sinulat po ni Apostle John ang aklat na ito, may pinagdadaanan po yung mga evangelical churches na tagabasa niya. According to tradition, ang addressee ng kanyang aklat ay mga Christians sa Ephesus. Nasa modern day Turkey yun ngayon. Although hindi binanggit dito sa aklat. Paniniwala ng mga scholars na gano'n. At naka-experience po sila ng pagtatalikod ng ilan sa kanilang mga churches. At dahil po sa lumalaganap na false teaching, may ilan na pinanghinaan ng loob.
At meron naman ding ilan na nalin lang. At dahil nalin lang sila, tuluyan na silang tumalikod at sumunod doon sa mga maling turo. Ang isa sa mga false doctrines na lumalaganap ng panahon nila at yung pinatutukuyan dito ni Apostle John ay yung tinatawag natin na Gnosticism. Spell ko na lang din sa inyo. Gnosticism. So, sa mga nagsusulat. Gnosticism. Ang root niyan ay gnosis or yung knowledge. Meron daw silang secret knowledge. At tinuturo po nila ang tinatawag natin na philosophical term na dualism. Na ang laman ay marumi at makasalanan, ngunit ang kaluluwa ay hindi. And therefore, pag gumawa ka ng kasalanan, hindi apektado ang kaluluwa. Maliwanag po yun. Yun yung tinuturo nila. Malinis ang kaluluwa, marumi ang laman, therefore, gagawa na lang ako ng masama, yun yung magiging problema ng panahon nila. Sige, tutuloy ko na lang yung ginagawa ko. Tuloy ko na lang yung dati kong buhay. Total, malinis naman ang aking kaluluwa. Pag namatay ako, okay lang. Yun yung problema nila. At dahil dito, maraming natisod at umalis sa churches nila. Tanong nila, bakit pa kailangan pumarito at mamatay si Kristo? Bakit po kaya kailangan pa natin magtiis kung ganito pala ang mangyayari sa atin? Kaya yung iba na humaling dito sa maling katuruan, tuluyan ng nawala at umalis. Ngunit, mga kapatid, mga kaibigan, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inapakan at dinurog ni Kristo ang ulo ng ahas. At dahil siya'y nabuhay muli, tagumpay po siya. Hindi natin pwedeng sabihin na ang pinagdidiwang lang natin ay ang kanyang kapanganakan, pero hindi natin pinag-uusapan ang kanyang muling pagkabuhay. Walang saysay po yun. Walang saysay po yung pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan, pero wala naman sa isipan natin ang kanyang muling pagkabuhay. Kapag wala ang muling pagkabuhay, parang ano pa ang saysay na nagsasamba tayo? Sumasamba tayo sa tao? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tagumpay po siya. Muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, ang tunay na na kay Kristo ay wala na sa kapangyarihan ng kaaway. Sapagkat inilipat na sila sa kaharian ng mahal na anak. Ang tunay na na kay Kristo ay hindi ginagawang pamumuhay ang pagkakasala sa Diyos. Nalulungkot po siya sa kanyang kasalanan. Nalulumbay. Sapagkat alam niya yun ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ang Panginoon. Kung bakit kailangan siya ang parusahan. Kung bakit siya ang kailangang hatulan. Marunong pong magsisi ang Kristiyano. Marunong siyang tumalikod sa kasalanan. At marunong rin po siyang lumapit sa Diyos. Kung ganun, bakit kaya may mga Kristiyano na ganito ang pag-iisip? Okay lang na gumawa ka ng kasalanan. Total, pupunta naman ako sa langit eh. Once saved, always saved. Saved naman ako, di ba? O ngayon, ilatag natin to. The fact na sinabi po natin na saved naman ako, ay nangangahulugang alam po natin na hindi nakaluluwalhati sa Diyos ang ating pamumuhay. Excuse lang po yun. Nagiging excuse lang po yun. At naghahanap po tayo ng paraan para makapagpatuloy tayo sa dati nating ginagawa. Ibig sabihin, dahil naghahanap tayo ng excuse, hindi totoo na nangyari sa atin ang bagong kapanganakan.
mga kaibigan, nais ko po kayong bigyan ng babala. Wala po itong pinagkaiba sa mapanlinlang na katuruan ng Gnosticism. Na sinasabi ng Gnosticism na okay lang na gumawa ng kasalanan sa laman sapagkat wala naman itong epekto sa kaluluwa. Dahil ito po ay taliwas sa katuruan ng banal na kasulatan, hindi ganito ang bunga ng Ebanghelyo. Dahil ito po ay taliwas sa tinuturo ng Ebanghelyo, hindi ito galing sa Diyos. Galing sa kaaway ang ganitong kaisipan. It is true na kapag ikaw ay na kay Kristo, ligtas ka. Pero magbubunga yun sa iyong pamumuhay. Magpapatuloy ka sa Kanya. Magtitiis ka. Yun yung pagkatawag ng bawat Kristiyano. Kung sinasabi po natin na na kay Kristo po tayo, bakit po natin pilit na niyayakap ang kaisipan ng mundong ito? Bakit po natin niyayakap ang mga dati nating ginagawa? Bakit po natin niyayakap ang dating umaapi sa atin? Ang dating umaalipin sa atin? Yamang pinalaya na pala tayo kay Kristo. At wala na tayo sa kapangyarihan ng kaaway. Bakit po tayo nagpapalinlang? Hindi po ba natin alam na ang lahat ng kaaway ng Diyos ay nanganganib sa kahatulan at kapahamakan? Balikan lang po natin yung mga nadaanan na po natin pag-aaral. Ano po ba ang dahilan sa pagparito ng pagbaba ng Panginoong Kristo sa mundo? First reason, Jesus came into this world to do the will of the Father. Jesus came into the world, pangalawa, to save sinners. Jesus came into the world to shine light in a dark world. Jesus came into the world, fourth reason, to be made like His people. Fifth reason, Jesus came into the world to bear witness to the truth. And sixth reason, Jesus came into the world to destroy the devil and his works. Mga kapatid at kaibigan, hinandog ni Jesucristo ang kanyang buhay. Saan ka makakakita ng hari na ganyan? Hinahandog yung kanyang sarili. Kahit sinong presidente dito, hindi niya maaaring ihandog rin ang kanyang sarili. Hinahandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, para bigyan tayo ng panibagong buhay. Ngunit hindi po nagtatapos ang mga pagpapala ng kaligtasan sa panibagong buhay. Namatay rin po ang Panginoong Kristo para talunin ang kamatayan at wasakin ang gawa ng dyablo. Tinanong ko po kanina if we have ever stopped to think kung ang pagbababa ng Panginoong Kristo ay may kinalaman sa pagsisira at pagpatay. Dahil po sa Kanya, namatay po ang kamatayan. Kaya nga, di ba? Those who believe in Him will not perish but have eternal life. Dahil sa Kanya, namatay po ang kamatayan. At dahil sa Kanya, natalo po ang kapangyarihan sa kamatayan na umaalipin sa buong sangkatauhan. Kailangan po natin tandaan na hindi compatible sa buhay ng mga tunay na Kristiyano ang pamumuhay sa kasalanan. Kung tunay na pinanganak tayo sa Diyos o binigyan niya tayo ng panibagong buhay, doon pa lang natapos na yung dating pamumuhay. Doon pa lang natapos na yung pagkaalipin sa kasalanan. Sapagkat tinanim na po sa atin ang binhi mula sa Diyos at hindi ito mapipigilan sa pagtubo. Ganito po ang sinasabi sa verse 9 naman. Although hindi natin binasa, pero ganito ang sinasabi sa 1 John 3, verse 9. 1 John 3, verse 9. No one who is born of God practices sin because his seed abides in him. And he cannot sin because he is born of God.
Ang tinutukoy dyan ay hindi yung mga kasalanan na pagkakamali. Ang pinatutukoyan dyan, sabi dyan, practices sin. Sa ibang versions ng Bible, commits sin. Ibig sabihin, nilalagay natin ang ating puso't isipan sa paggawa ng kasalanan. At hindi lang yun, nilalagay na natin ang buong buhay natin doon sa paggawa ng kasalanan. Sabi dyan, no one who is born of God practices sin. Ginawa mo ng pamumuhay. At kung ikaw ay pinanganak sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Why? Because His seed abides in Him. Nakikita ng na kay Kristo at nauunawaan na hindi na siya tulad ng dati. Dahil binago na siya, hindi na siya maaaring magpatuloy pa sa dati niyang pamumuhay. Tinuldukan na ni Kristo ang pamumuhay ng pagsuway. At kung tinuldukan na ni Kristo, nararapat lang din sa atin na tuldukan natin. Nakikita na niya ngayon na ang kanyang buhay ay nararapat na naaayon at nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ganito po ang pagkatawag natin kay Kristo. Ngayon, ano nga yung kinalaman nito sa Pasko? Mga kapatid at kaibigan, pinapakita sa atin ng Pasko, hindi lamang yung lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pinapakita rin nito ang pinsalang dala ng kasalanan. Kaya kailangan bumaba ang anak ng Diyos, maging tao at mamatay. This is the reason Jesus came into the world. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatay po niya ang kamatayan. At sinira niya ang lahat ng gawa ng diablo. Jesus came into the world to destroy the devil and his works. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang dakilang Panginoon.